Eto na guys. Nung last month, ang pinag-usapan natin, Supra. Today naman, hi hypersonic. Hyper, di ba? Hindi supersonic, suprasonic. Hypersonic. Ito daw yung mga ipopoint ng China sa 25 targets sa Pilipinas. Ayon kay Senator Amy Marcos, of course, immediate lang matanong ng tao, saan mo nakuha yan? Sa TikTok mo ba nakuha yan? Or meron ka bang, sabi nga ni Jay Batumbakan, meron ba siyang unrestricted access sa war plans ng China? So anyway, kung anong hanas yan or whatever, obviously we're seeing more and more people, including Vladimir Putin also, kind of like nagpatama sa Pilipinas na ingat-ingat kayo dyan, mag-host ng mga American missile defense systems. Digong also coming out very strongly and saying pahamak ito yung ginagawa ni Marcos, nagpapagamit tayo sa US, mga ganon-ganon. What is your read of this situation, gentlemen? Mark, you wanna come in first? Baka ikaw may access ka dun sa in-access ni Aimee. Baka paras yung TikTok at algorithm nyo. Ano naman, sa super akin naman, sexy tonic. Super sexy tonic. part pa rin ng Supermodel. part pa rin ng scare tactic eh. Nagsimula nung yung may Pilipino na putulan ng daliri, tuloy-tuloy na papunta sa gera. And makikita mo yun, may mga subtle ways na nananakot sila eh, na nagte-trending sa online eh. Na wanda ka na ba, ikaw ang ilalaban sa subtle, China, bro. ganyan. It's not subtle. So, yun. Nakaka-frustrate lang talaga. Kaya, yung kay Senator Amy eh. Kasi nakakausap ko nga yung mga loyalista base. Parang kung kailan sila nasa Malacanang, di ba? Nag-birthday yung kanilang si Imelda. Kaya sila nandun, ngayon siya kumukontra. O, parang dahil sa issue ng China at ng US, yun pa yung parang mas pipili niya yan over her own family. So yun ang nakaka-frustrate para sa mga loyalista. Mark, tungkol dito kay Senator Amy. Mark, mukha yung issue, First Lady. Ayan na naman tayo. Noong una akala ko yun lang si pero hindi. Ikaw Ron, ano basa mo dyan? Ano bang military expert? Well, una hindi yan bago eh. Nagsimula yan last year pa eh. Yung narrative na yan. Narrative yan ng mga Duterte. Na yung foreign policy ni BBM ay noon nga sleepwalking into war eh. No? Ngayon hindi na sleepwalking eh. Leapfrogging into war eh. No? Nagbago na yung kanilang sleepwalking. Leapfrogging na. No? At dun sa mga nakaraang prayer rallies without the prayer, yan ay consistent na tema na tayo ay dadalhin sa gera. Hindi lang yan usapin ng droga o yung pulburon video mo. Lahat ng rally kasama yan. Pati sa rally ni Kibuloy, kasama yung narrative na yan. Dadalhin tayo sa gera. No? At syempre, sinasakyan yan ng China at mga kaalyado ng China katulad ng Russia. No? Huwag mong kalimutan, si Putin ay kaalyado ng China na kaalyado ng mga Duterte. So hindi yan dotted lines. Those are clear lines. No, ng Spiderweb. Kaya hindi nakakagulat. No? Ang nakakatawa lang, itong latest ni Amy, parang naging kwan siya. Naging missile expert. Diba? Yun lang ang nakakatawa. No? Baka nga hindi niya alam kung ibig sabihin ng supersonic eh. No? Baka hindi niya alam gano'ng suprasonic, baka suprasonic. Yung gano'ng kabilis yan, no? Et cetera, et cetera. So, clearly, sumasakay o sumasama si Amy doon sa narrative ng Duterte opposition going into the midterms. Habang siya ay nagne-negotiate na makasama sa administration slate. Yun yung malinaw dito. No? Ito yung kanyang latest attack, latest diatribe against his brother, against the administration, habang sila ay nagne-negotiate na maging bahagi ng admin slate. Diba? Sobrang, kung ikaw ay plastic, kung ikaw ay hipokrita, medyo i-couch mo naman na hindi masyadong halata. Ito very brazen eh. Very brazen, no? Kaya tingin ko, kaya si Amy bumababa sa survey. Di ba, Mark? Bumababa si Amy. Medyo alanganin na siya eh. Medyo mahirap. Sa kanyang klaseng pagiging doble kara. Ayaw ng Pinoy ng ganyan eh. Mas gusto pa ng Pinoy kung nakaposisyon ka sa isang kalaban ng gobyerno, basta malinaw yung posisyon mo. Di ba?
Kaya delikado siya sa eleksyon na to. Speaking of doble cara, kamusta si Harry Roque? Ano mga latest update, Mark? Hindi naman hyper, supra naman, supersonic. Parang triple cara yon. Ano ba? Ultra cara, parang infinitum cara. Supra. Di ba Supra? Oh, supra cara. Yung maganda yan ah. Wait, kanina lang. Ulitin ko sa Lunes yun sa Politiscope. Supra cara. Yan. Salamat Mark. Ronald, baka alam mo rin, Sir Ronald, kasi marami kang alam sa mga beauty pageant. Baka may alam ka rin dito. Non-binary naman ang analysis. Kanina dumaan ako doon sa GMA, ganun. Yung sa may Adonis daw, may nagbigay ng 1 million tip doon sa isang... 1 million na tip! Ano yan, Mark? Totoo ba yan? May nagja-jackpot na talaga doon. Nakita mo ba yung video na yan, Mark? Yung 1 million tip pinigay? Oo, nakita ko. Sino ba yung nag-abot? Totoo ba yan? Sa may Adonis daw, yung ano? Timog. Totoo ba yun, Ronald? May nakita ka ba nagbibigay ng 1 million? Kung politiko na bakla. Sorry. 1 million. 1 million. Ay, no, grabe. Parang may farm din siguro yung mga ganun, mga chopper, McLaren, no? Grabe. Balikan natin. Si Harry Roque ba, tatakbo ba ng Senado yan? Ano doon sa Team Sara? Pwedeng pamuno. Dahil konti na lang sila. Nabawas na si Kwan eh. Si Francis Tolentino. So, 2 na lang yung incumbent. Tapos, si Kingmaker. Tapos si Philip Salvador. Baka, pamuno rin yun. Si Kingmaker. Dahil wala rin chance ang manalo. Pala, si Kingmaker. May lead na, author na siya, Vic Rodriguez. So meron kang mga presumptuous na kingmaker, no? Meron kang artista katulad ni Philip Salvador, meron kang ex-human rights lawyer na malapit na maging supranational din. Tapos Basti. Kung ako sa kanya, sakyan na lang niya yun. Yun na yung maging tagline niya, ang supra-senador. Wala na siyang magagawa eh. At saka matutuwa. Embrace it. Your moment. Diba Mark, pag self-deprecating ka, matutuwa sa iyo yung mga tao. Yun, mismo eh. Mas Erap, di ba? Yung classic example, di ba? Pwede kang patawarin eh. Kung ikaw diba? Anin kay Erap na mga Erap jokes? Mga supra jokes, di ba? Pakyan mo na. Lalo na kung totoo naman. Pero yun nga, Ronald, sa tingin mo, nagsiself-deprecate yung ganitong taong yan? Tsaka kunin yung hand sign na bigay ko sa kanya, ayaw niya kunin yung ganito. Yung Richard, parang kanya parang Mocha Uson. I invoke my right to self-discrimination. Self-discrimination. Kaya nga eh. Delikado dyan, mga supra na yan. Okay. Speaking of West Philippine Sea, obviously, ito na may statement si General Bronner na if ever ang China gusto mag-challenge, knife, sige, kutsilyo, go tayo. Anything, go tayo. Tatapatan daw nila at every level yung gagawin ng China. Anong basa niyo dyan, Sir Ronald at saka... Ang mahalaga, kahit ano pa yan, focus na lang sa isang message. No? Hindi, imbis na merong misunderstanding, merong a clear attack, tapos merong accident, etc. If ganyan na lang nila, very emotional si Bronner sa press con niya, di ba? Very emotional dahil nababati ko sila sa loob at saka sa labas. Medyo masama loob nila itong mga sundalo, no? Naagawan ng armas, hindi lumaban, tapos yung nilalaglag sila ng kanilang liderato. So, hindi maganda para sa atin Dapat i-consolidate na lang ang isang mensahe at protektahan itong mga sundalo natin dahil nautusan lang sila Nautusan lang sila ng usog dalawang speedboat na NABSOG ang laman, tatlong speedboat na Marines ang laman, no? Tapos inaangat na nila yung mga yung supplies para dun sa desalination, yung gasolina para sa desalination equipment. Dahil kung hindi umandar yun, walang tubig yung mga sundalo natin Tapos sila Facundo, yan yung mga papalit yung naputulan ng daliri. Nakaakyat na sila sa BRP Sierra Madre. Baka hindi natin alam yun Nakaakyat na sila sa Sierra Madre nung nakita nila na yung isa nilang speedboat na meron pang tao sa loob ay hinahatak ng mga Chinese Coast Guard. Bumaba sila at nakipaghatakan sila. Safely na sa loob na sila
Simple na sa BRP Sierra Madre na sila at naputol na yung kanyang daliri. Grabing sakripisyo nila, no? Bumaba Grabing pa sila. Bumaba pa sila na alam nila hindi sila pwedeng lumaban. Dahil ang utos sa kanila ay self-restraint. Pero imagine mo yon, bumaba pa sila para tulungan yung isa nilang kasama na naiwan dun sa speedboat na hinahatak ng Chinese coast. Yan yung mga hindi lumalabas sa news eh. Yan ganyang klaseng gallantry ng ating mga troops. 'Di ba? Yan yung hindi lumalabas. Kaya dapat ikuha natin yan, ibandera natin. Kalimutan natin yung away ng Hindi mga ko alam leader. yun. No? So Kalimutan yung natin nasa yung hearing, di factional ba? fight. Hearing ni Amy Marcos pa actually yan eh. Lumabas yung kinakausap si Facundo. Yan, yung mga factional fights, iwanan na natin yan. At katulad ng sinabi ni General Browner, isang mensahe na lang. Pag tayo ay nilusob, lalaban tayo. Di ba? Yun lang ang message. No? Para Pero Ronald, ang problema lang naman daw yung isang tao dyan na may political ambition. Di ba? May isa pang slot. May hindi tayo minention. Sino yun? May hindi tayo minention. Kung sa sa lahat ng mga cabinet members, sino sa tingin niyo may ambition? Tinanong sa akin sa StoryCon kanina yun. Mark, sa tingin mo sa lahat ng mga secretary sa cabinet, sino baka may balak tumakbo sa Senado or Presidente in the future? Alam niyo na yan. Maliban kay Abalos? Ayaw nga pala na-mention natin si Abalos. Sige na nga, aside from Abalos, nandiyan na siya. Isa pang secretary, di ba? Ang sabi ng iba sa akin, baka yun yung situation. Ako naman, I'm just being fair. Sabi ko, mahirap talaga kalabanin ng China, mag-resist sa China. So errors are gonna happen. But some are saying talagang yung isang tao lang dyan na nagpo-push na hindi na-coordinate at may political ambition. So maybe medyo kailangan i-calibrate yan. Ikaw Mark, sige, wag mo nang sagutin yan, Mark. Mark, what should be done? Para napansin ko, tumatawa ka na naman. Alam mo, Mark, pang showbiz ka talaga. Yung parang, pero Richard, mukhang hindi tatanggalin yung tao na yun eh. Balita ko. Mukhang hindi siya nanganganib. Kasi walang replacement. Hindi, yung replacement niya, baka may gustong mag-replace. May mga gustong mag-replace, no? Ay nako. Anyway, Mark, last point on this. Sa tingin mo, Mark, ano dapat ang gagawin natin, yung mga ordinaryong tao, yung mga vloggers, ganun, para ma-highlight itong mga sakripisyo na sinasabi ni Sir Ronald, di ba? Parang correction lang, Richard. Ordinaryo ka ba? Kami ni Mark, ordinaryo. Ayan na naman tayo eh. Sige, probinsyano ako. Ordinaryo kami. Pero ikaw ba? Pwede pa silang mag-GoPro o yung mga bodycam na gano'n? Actually, para kita yung para makita talaga yung bugbugan, yung kinakawawalay, ganun. Para first-hand account talaga na yung pagtitimpi. Imagine mo, yung mga nabsog na yan, they were trained to kill 3 or 4. Yeah. Nila, parang the Beekeeper. Yung movie na Beekeeper. Yan ang training nila. To kill 3 or 4 of their enemies before they are killed themselves. Bahagi yan ng training nila. Pero nagtimpi sila. Mas mahirap yun yung magtitimpi ka when you are trained to kill your enemies. Tapos, nagtitimpi ka na, tutulungan mo pa yung kasama mo na binabatak ng mga Chinese, Kanya na, tapos walang award. Dapat bigyan niya ng trophy. I think $1 million ang hiningi ng compensation si Bronner. Sabi na if China wants to bring back. But ang point ko kasi dito, 'di ba, Mark? We have to make it to the point na dapat mahiya sa sarili nila yung mga nagsasabi na mag-surrender na lang tayo. Yung mga nagsasabi na mag-diplomacy tayo. Parang okay, water is wet. Basa ang tubig. Ang tanong, of course gusto natin ng diplomacy. Pero ayan ka na naman, Richard eh. Ayan ka na naman, Richard. Pero ako basta hinihingi mo eh. Yung mga walang hiya, yung mga walang hiya, hindi na magbabago yung walang hiya. Hindi na magbabago eh. Lalo na yung mga tumatanggap. Paano magbabago yun? Tumatanggap nga. Diba? Wala nang nakasahan doon. Yung may nagtatanggap. Mahal ang bayad doon, Mahal ang bayad doon. Pero sa akin alam ni Mark ang bayad sa mga yun. Hindi ko alam. pero tawag dito. Hindi sa akin, mas maging creative siguro. Wag bigyan ng amo yung mga, wag bigyan ng pambala yung mga nambabash o yung mga vloggers o yung mga nagsastalking heads ng kabila. Kumbaga wag nang sobrang painitin yung sitwasyon, try to diffuse o kaya kumbaga kahit matagal na stalemate lang, pahabain ng
hindi yung every week may nangyayaring gano'n. Medyo umiwas-iwas na din tayo sa ano. Tama. Kumbaga, palamig ng konti, tapos subok ulit. Palamig ng konti, subok ulit. Good cup, bad cup. Ganun. Maging creative lang siguro sa pag-handle nila. Parang ginawa mong team cone basketball to Parang first quarter, break muna tayo. Change tactics. Bumalik pa rin tayo kay team cone. Huwag mo na i-broadcast sa kalaban, yung kahinaan. Diba? Tayo, binobroadcast pa natin eh. Oo. Ayaw nga pala, kung hindi pwede si Team Cone kasi naturalize siya for president, gawin defense secretary yan. Baka magaling yan mag-coordinate. Pwede. Team Cone for defense secretary. Okay yung position na yan. Tapos sila Brownlee ang nilagay natin sa Roren. Hindi na lalapit yung mga Chinese. Matapot sila, madadunk sila doon sa tubig. Thank you very much, gentlemen. I really, really enjoyed this discussion. Talagang ito na yung isa sa mga paboritong Tres Marias podcasters sa bansa. Kahit jet lag ako. Kahit jet lag. Fresh like a baby. At si Mark ay fresh Baguio vibes, misty, fluey, medyo French accent-y. Ganon na ngayon. Talagang humandang Cool Pals, humanda lahat ng mga ibang Tres Marias. This is the Tres Marias to beat. On that note, thank you very much sa lahat ng mga supporters ng Double RM. Live from Manila. O yan. Matagal na tayo hindi na sa isang lugar, isang time zone. So, thank you so much. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you, Sir Mark. Alam ko medyo nasa Frenchy mode ka na, may fluish, pero tuloy-tuloy ang laban, no? May gusto sabihin again yung basketball game natin bukas, Brazil? Oo, suportahan natin yung Gilas sa Brazil at hopefully pagdasal natin makapasok tayo sa Olympics basketball. Yan. Sorry Mark sa katapusan mag-zoom ako sa Olympics sa Paris. Sorry yun lang nakayanan ko no. Wow. Buti ka meron access. Ako mag-Google Maps ako, panoorin ko yung map from SpaceX. On that note, thank you very much again sa inyong lahat and marami sa lahat ng mga supporters natin. Next week ulit, God willing, balikan natin. Next week, of course, is the anniversary of the Philippines arbitration case. 8th anniversary, right? So balikan natin itong mga issues na to latest sa Pilipinas. And baka naman, by next week, kung hypersonic this week, baka naman supersonic. I'm sure marami pang updates. Pero ako, pinaka-excited ako dun Mark, sorry I love Olympics and basketball. Mas excited pa rin ako dun sa latest chapter ng Team Taguig versus Team Makati. Ano mangyari dyan? Mukhang sa ethics committee. At wag mong kalimutan, Big R, pakainin mo naman kami ni Mark. Yun! Nagparin. Hindi mo kami pinapakain Tawagin ko si Christian Nesguera mag-share kami barbecue sa iyo. Salamat sir. Sige, next week or next week tayo mag-in-person. Mark, next time in-person na tayong tatlo para mabutan na natin. Si Mark naman ang ngayon. Sige boss. Ingat. Tulog kayo dyan. Pahinga.